May mga araw na paggising mo pa lang, parang pagod ka na agad. Wala pang nangyayari, wala ka pang nagagawa, pero ramdam mo na yung bigat. Parang may nakapatong sa dibdib mo na hindi mo alam kung saan nanggaling. Minsan mapapatanong ka, ganito na lang ba palagi? Hindi dramatic na tanong, kundi honest. Yung tanong na galing sa taong sinusubukan namang lumaban pero hindi na sigurado kung tama pa ba ang direksyon niya. Kasi habang tumatagal, parang hindi naman gumagaan ang buhay. Sa halip, mas nagiging komplikado. Mas maraming responsibilidad, mas maraming expectations, mas maraming dapat patunayan. Noon, akala natin kapag nagsikap tayo, kusa nang ayos ang lahat. Pero habang tumatanda ka, marirealize mo na hindi ganun kasimple. Minsan, kahit anong sipag mo, may darating pa ring problema. Kahit anong plano mo, may sisira. At doon, papasok yung pakiramdam na parang unfair ang lahat. Pero dito, nagsisimula yung isang mahalagang idea na gusto kong pag-usapan. Habang humihirap ang buhay, may nangyayari sa'yo na hindi agad halata. Habang sinusubok ka ng sitwasyon, may binubuong tibay sa loob mo. Hindi siya dramatic, walang announcement, walang medal, pero unti-unti may nagbabago sa paraan ng pag-iisip mo, sa paraan ng pagharap mo sa mundo. Sa Stoic philosophy, may simpleng prinsipyo na sobrang relevant hanggang ngayon. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. Hindi mo kontrolado ang ekonomiya, ang ugali ng ibang tao, ang biglaang problema. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Sa una, parang klise. Pero kapag paulit-ulit ka ng tinatamaan ng buhay, doon mo mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Kasi ang totoo, hindi naman tayo nasasaktan dahil sa mismong pangyayari. Mas nasasaktan tayo dahil sa interpretation natin. Sa psychology, malinaw ito. Hindi stimulus ang direktang dahilan ng suffering, kundi yung meaning na ibinibigay natin dito. Halimbawa, mawalan ka ng trabaho. Pwede mo itong tingnan bilang tapos na ako, wala na akong kwenta. O pwede mo rin itong tingnan bilang may nasirang plano, pero buhay pa ako at may kakayahan pa rin akong bumuo ng bago. Hindi madaling piliin yung pangalawa. Hindi rin automatic. Pero habang mas dumadaan ka sa hirap, mas nasasanay kang mag-pause bago mag-react. Dati, konting problema lang, gumuho na ang araw mo. Ngayon, kahit mabigat, may sandali kang huminga. At kahit hindi mo pa alam ang sagot, alam mong hindi pa katapusan. May isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao. Ang hirap ay hindi lang pagsubok. Training din siya. Sa psychology, may konsepto ng resilience building. Hindi ka nagiging matibay dahil sinabi mong, kaya ko to. Nagiging matibay ka dahil paulit-ulit mong hinarap ang mga sitwasyong akala mo hindi mo kakayanin. Tapos nalaman mong buhay ka pa rin pagkatapos. Balikan mo ang dating ikaw, yung version mo na mas madaling masaktan, mas madaling magalit, mas madaling mawalan ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na masama siya, ibig sabihin lang, wala pa siyang sapat na experience. At ngayon, kahit pagod ka, kahit may takot pa rin, mas grounded ka na, mas alam mo kung saan ka tatayo kapag gumuguho ang paligid. Isa sa pinakamalaking pagbabago na dala ng paghihirap ay clarity. Kapag madali ang lahat, parang gusto mo lahat. Lahat ng oportunidad, lahat ng tao, lahat ng opinyon mahalaga. Pero kapag nahirapan ka na, natututo kang magbawas. Hindi lahat kailangang sagutin, hindi lahat kailangang ipaliwanag, hindi lahat kailangang patunayan. Ito ang isa sa core ideas ng Stoicism. Energy is limited, attention is limited, kaya kailangan mong piliin kung saan mo ilalagay ang lakas mo. Kapag patuloy mong binubuhos ang emosyon mo sa mga bagay na wala kang kontrol, nauubos ka. Pero kapag inilalaan mo ito sa sarili mong character, values, at actions, may nabubuo kang solid na pundasyon. Sa psychology, may tawag dito na locus of control. Kapag external ang focus mo, pakiramdam mo lagi kang biktima. Pero kapag internal, kahit hindi mo kontrolado ang lahat, alam mong may parte pa rin na hawak mo. At doon nagsisimula ang tunay na lakas.
May mga gabi na tahimik ka lang nakahiga tapos biglang papasok lahat ng tanong. Tama pa ba ito? May patutunguhan pa ba ito? Hanggang kailan ako ganito? Hindi mo sinasabi sa iba pero naroon sila. At minsan, mas mabigat ang mga tanong kaysa sa mismong problema. Ang hindi natin napapansin, ang kakayahang magdala ng tanong nang hindi agad nasisira, senyales na ng pagtibay. Hindi lahat ng tanong may sagot agad. At hindi lahat ng uncertainty ay kailangang mawala para makapagpatuloy ka. Minsan, sapat na yung kaya mong maglakad kahit hindi malinaw ang daan. Sa Stoic view, ang courage ay hindi kawalan ng takot. Ang courage ay ang pag-aksyon kahit may takot. Ganon din sa psychology, ang bravery ay hindi yung confident ka palagi, kundi yung handa kang kumilos kahit may kaba sa loob. Habang humihirap ang buhay, mas nagiging honest ka sa sarili mo. Hindi mo na kayang lokohin ang sarili mo ng puro motivation quotes. Kailangan mo ng totoo, kailangan mo ng practical, kailangan mo ng bagay na kaya mong gawin kahit pagod ka. Dito pumapasok ang isa pang realization. Hindi ka laging motivated at okay lang yun. Ang discipline at character ang bumubuhat sa'yo kapag wala na ang gana. Sa Stoicism, ang virtue ay ginagawa kahit walang nanonood, kahit walang papuri, kahit walang kasiguruhan ng reward. Sa psychology naman, malinaw na ang habits at systems ang mas reliable kaysa motivation. Kaya kapag nahihirapan ka ngayon at ginagawa mo pa rin ang mga basic na dapat gawin, kahit hindi perpekto, kahit mabagal, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. May mga sugat na hindi nawawala. May mga alaala na bumabalik. At oo, may mga pagkakataong kahit anong pilit mo, masakit pa rin. Hindi ibig sabihin nito na mahina ka. Ibig sabihin lang, may pinagdaanan ka. Sa Stoic philosophy, hindi tinatanggal ang emosyon. Tinatanggap ito, pero hindi hinahayaan na ito ang magdikta ng buong pagkatao mo. Sa psychology, tinatawag itong emotional regulation. Hindi mo pinipigil ang emosyon, pero hindi ka rin nagpapadala. Parang alon, dumarating, lumalakas, humuhupa. Hindi ikaw ang alon. Habang humihirap ang buhay, mas nagiging malinaw kung sino ang tunay na mahalaga. May mga taong unti-unting nawawala. May mga koneksyon na lumalabo. Masakit, oo, pero may kapalit na kapayapaan. Hindi lahat ng relasyon ay panghabang buhay at hindi lahat ng pag-alis ay pagkatalo. Sa Stoic mindset, natural ang pagbabago. Lahat ay dumadaan. Kapag masyado kang kumakapit, mas nasasaktan ka. Kapag natutunan mong mag-let go ng maayos, mas gumagaan ang loob mo. May isang tahimik na lakas na nabubuo kapag napagdaanan mo na ang maraming hirap. Hindi ka na basta-basta nai-impress. Hindi ka na rin basta-basta nasisiraan ng loob. Alam mo na kasi na kahit gaano kahirap ang dumating, may version ka na kayang humarap doon. Hindi ito arrogance. Hindi rin ito yabang. Ito ay self-trust. Yung tiwala na kahit hindi mo alam ang eksaktong mangyayari, alam mong kaya mong mag-adjust. Kung nasa yugto ka ngayon ng buhay na parang wala kang malinaw na sagot, gusto kong ipaalala ito. Ang clarity ay kadalasang bunga ng action, hindi ng kakaisip. Hindi mo kailangan makita ang buong hagdan para umakyat sa unang baitang. Habang humihirap ang buhay, natututo kang umasa sa proseso. Hindi dahil guaranteed ang resulta, kundi dahil wala ka ng choice, kundi gawin ang kaya mo sa araw na ito. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Ang tibay ay hindi palaging mukhang lakas. Minsan mukhang pagtitiis. Minsan mukhang tahimik na pagpapatuloy. Minsan mukhang pagbangon kahit walang motivation. Kung pakiramdam mo ngayon ay mabagal ka, hindi ibig sabihin na wala kang nararating. Ang mga bagay na mahalaga ay kadalasang mabagal, mabuo, character, wisdom, stability. Hindi sila minamadali. Sa huli, baka hindi talaga binibigyan ng buhay ang mga pinakamadaling laban sa mga handang sumuko. Baka ibinibigay ito sa mga kayang matuto, mag-adjust at magpatuloy kahit may takot. Habang humihirap ang buhay, ikaw ang tumitibay. Hindi dahil ginusto mo ang hirap, kundi dahil pinili mong hindi sumuko.
At sa mundong puno ng uncertainty, ang pagpiling iyon ay isa ng uri ng tapang. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig. Sana may isang linya man lang na nagsilbing paalala na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. At kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong pag-uusap tungkol sa buhay, isip at pagtibay ng loob, mag-subscribe ka lang sa channel na ito. Kita tayo sa susunod na video.